Isa sa mga pinaka-interesting na what if sa anime na Slam Dunk ay ang tanong na ito. Ano kaya ang mangyayari kung pinayagan ni Coach Ansai si Kai Furukawa na pumunta ng Amerika para maglaro ng basketball? Sa story ng Slam Dunk, malinaw na ang ultimate goal ni Furukawa ay maging world-class player. Gusto niyang pumunta sa Amerika para harapin ang pinakamalalakas na manlalaro sa mundo. Ngunit pinigilan siya ni Coach Ansai dahil alam niyang hindi pa siya handa sa level ng kompetisyon doon. Ngunit paano kung pumayag si Coach Ansai? Makakapasok kaya siya sa National Basketball Association? Kung pag-uusapan natin ang pure talent ni Kai Furukawa, ay isa siya sa pinakamagaling sa Japan sa edad niya. Mayroon siyang elite scoring ability, mahusay na ball handling, mataas na basketball IQ, napakabilis na improvement rate, at sa Shohoku High School, siya ang pangunahing scorer ng team. Kahit laban sa mga powerhouse schools tulad ng Sano, kaya niya makipagsabayan sa mga elite players. Ang style ni Furukawa ay halos katulad ng mga NBA isolation scorers, mga players na kayang gumawa ng sariling puntos kahit mahigpit ang depensa. Kung ikukumpara, parang kombinasyon siya ng mid-range scorer, explosive slasher, at clutch player. At sa madaling salita mga idol, may potential siyang maging international level player. Pero sapat ba ito para sa NBA? Dito nagiging interesting ang analysis. Ang NBA ay hindi lamang tungkol sa talento. Ito ay tungkol sa physical strength, athleticism, experience laban sa world-class players. Sa high school pa lang si Furukawa sa Japan. Kung bigla siyang pupunta sa Amerika, malamang na ang unang hakbang niya ay hindi agad ang NBA. Mas realistic na para sa kanya ay ang American High School Basketball, NCAA College Basketball, at ang NBA Draft. At dito papasok ang problema. Sa Amerika ang kompetisyon ay sobrang brutal. Maraming players na mas malakas, mas matangkad, at mas athletic kaysa sa kanya. May dalawang malaking kahinaan si Furukawa sa simula ng story. Una, ang teamwork. Sa umpisa, masyado siyang individual player. Gusto niyang siya lang scorer. At sa NBA, hindi pwedeng ganito. Kahit ang pinakamalalaking superstar ay kailangan pa rin ng team system. At ang pangalawa, ang physical strength. Ang NBA players ay mas malalaki at mas malalakas. Kung hindi niya madadagdagan ang muscle at stamina niya, mahihirapan siya makipagbanggaan sa loob ng court. Ito mismo ang dahilan kung bakit sinabi ni Coach Ansai na mas mabuti maging number 1 muna siya sa Japan bago pumunta sa Amerika. Pero may pag-asa nga ba siyang makapasok sa NBA? Kung ipagpapalagay natin mga idol, nag-training siya sa Amerika, nag-college basketball siya, nag-improve ang teamwork niya, may posibilidad na makapasok siya sa NBA. Hindi bilang instant superstar, kundi bilang developing player. Posibleng maging role niya sa NBA ay scoring wing, 6-man scorer, offensive spark sa bench. Kung patuloy siya mag-improve, pwede siya maging all-star level player balang araw. Kung tutuusin, ang pinaka-realistic na future ni Furukawa ay ganito. Maglalaro siya sa American College Basketball, doon siya lalakas at magmamature bilang player. At pagkatapos ng ilang taon, saka siya papasok sa NBA Draft. At kung magtagumpay siya, maaring siya ang maging isa sa unang Japanese superstar sa NBA. Isang player na hindi lamang scorer, kundi isang complete basketball weapon. Sa uli, tama ang naging desisyon ni Coach Ansai. Kung pinayagan niya agad si Furukawa na pumunta sa Amerika, maaring maaga siyang mabigo dahil hindi pa siya handa. Ngunit kung dadaan siya sa tamang proseso ng development, may malaking posibilidad na si Kai Furukawa ay makakapasok sa NBA at makikipagsabayan sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At kung mangyari yon, hindi lang Shohoku ang ipagmamalaki niya, kundi ang buong Japan.